negosyo at napakasarap rin talaga nito pang merienda. Panigurado maging mabenta to. Kaya naman para maiba naman yung merienda sa inyo, nako, subukan mo naman to. Gagamit tayo ng 1 cup na water, 2 tablespoon na butter, 3 tablespoon na sugar, at 1/2 tablespoon na salt. Pakuluin lang natin to at kapag nagmelt na yung butter, natunaw yung sugar, ilagay natin yung 1 cup and 1/2 na all-purpose flour. Huwag mo munang patayin yung apoy, patayin mo na yung apoy kapag natuyo na to, tapos haluin mo lang yan ng haluin ng maigi hanggang wala ka na makita na buo-buo dito. Kailangan kasi maluto natin ng maigi itong flour, pagkatapos papalamigin mo muna yan. Ayan o, i-make sure lang natin na hindi na siya ganun kainit kasi baka maging scramble to. Kasi maglalagay tayo dito ng 2 piraso na itlog, tapos haluin mo lang to ng haluin ng maigi. Ito lang yung pinakamahirap na part dito, yung sa paghahalo nito, kasi medyo masakit talaga siya sa braso kasi may katagalan. Pero napakadalan talagang gawin ito at kaunting ingredients na yung gagamitin mo kasi ayan, nakabuo ka na kaagad ng dough. Gagamit rin tayo dito ng piping bag. Inisprehan ko lang ng mantika yung piping bag para hindi dumikit itong dough dito sa piping bag para mas mabilis na ring i-press. Pero dati noong wala pa akong piping bag, gumagamit lang ako dito ng water bottle. Nilalagyan ko lang ng design. For sure yung ilan sa inyo napanood na yung recipe ko nitong churros kasi ilang beses na rin talaga akong gumagawa nito dahil napakasarap talaga. Hindi lang naman nako, subukan mo naman to. Gagamit tayo ng 1 cup na water, 2 tablespoon na butter, 3 tablespoon na sugar, at 1/2 tablespoon na salt. Pakuluin lang natin to at kapag nagmelt na yung butter, natunaw yung sugar, ilagay natin yung 1 cup and 1/2 na all-purpose flour. Huwag mo munang patayin yung apoy, patayin mo na yung apoy kapag natuyo na to, tapos haluin mo lang yan ng haluin ng maigi hanggang wala ka na makita na buo-buo dito. Kailangan kasi maluto natin ng maigi itong flour, pagkatapos papalamigin mo muna yan. Ayan o, i-make sure lang natin na hindi na siya ganun kainit kasi baka maging scramble to. Kasi maglalagay tayo dito ng 2 piraso na itlog, tapos haluin mo lang to ng haluin ng maigi. Ito lang yung pinakamahirap na part dito, yung sa paghahalo nito kasi medyo masakit talaga siya sa braso kasi may katagalan. Pero napakadalan talagang gawin ito at kaunting ingredients na yung gagamitin mo kasi ayan, nakabuo ka na kaagad ng dough. Gagamit rin tayo dito ng piping bag. Inisprehan ko lang ng mantika yung piping bag para hindi dumikit itong dough dito sa piping bag para mas mabilis na ring i-press. Pero dati noong wala pa akong piping bag, gumagamit lang ako dito ng water bottle. Nilalagyan ko lang ng design. For sure yung ilan sa inyo napanood na yung recipe ko nitong churros kasi ilang beses na rin talaga akong gumagawa nito dahil